Hello kabayan, ako si Jenna, taga Leyte. At ito ang aking kwento. Isang licensed teacher sa Pilipinas. Pero dahil sa hirap ng buhay at maliit na sweldo, napilitan akong iwan ang pagiging guro at lumipad papunta dito sa Singapore bilang domestic helper. May asawa ako sa Pilipinas, isang napakabait at masipag na mangingisda. May anak kaming lalaki. Araw-araw akong kinakamusta ng asawa ko. Madalas nagvi-video call pa siya para lang iparamdam na mahalaga ako. Pero aaminin ko, nalula ako sa sarap at ginhawa ng buhay dito. Lalo na nang mapunta ako sa amo kong lalaki na sobrang maalaga at galante. Isang gabi, umalis ang asawa niyang babae para sa isang business trip. Dinala naman sa Yishu ng anak nila para magbakasyon sa grandparents. Naiwan kaming dalawa lang sa kondo sa Bukit Batok. Habang naglilinis ako, narinig ko silang nagtatalo ng asawa niya sa telepono. Pagkababa ng call, nakita ko siyang malungkot. "Sorry kung narinig mo yon," sabi niya. Nilapitan ko siya at binigyan ng alak para kumalma. Nagulat ako nang alukin din niya ako ng wine at sabay kaming uminom. Kwentuhan, tawanan, hanggang sa medyo nahilo kami pareho. Bigla niyang hinaplos ang buhok ko at nagkatitigan kami. "Ang ganda mo pala talaga, Jenna," sabi niya. Nung hinalikan niya ako, naramdaman ko ulit yung kilig at saya na matagal ko nang di nararamdaman. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at nadala na ako ng emosyon. Puros na lang tulungan sa pagkayod ng pera ang nangyayari sa amin ng asawa ko. Ni hindi man lang niya ako mabilhan kahit simpleng lipstick o magarang ipit. Lagi akong nagtitiis at nagsasakripisyo para sa pamilya namin. Sa pagkakataong ito, naging selfish ako. Hinayaan kong maramdaman ang sarap ng atensyon at alagang matagal ko nang hinahanap. Naramdaman ko ang higpit ng yakap niya na para bang ayaw niya akong pakawalan. Unti-unti akong bumigay sa bawat haplos at halik niya. Damang-dama ko ang init ng kanyang katawan na tila nagpapahiwatig ng matagal na niyang tinatagong pagnanasa. Sa bawat galaw namin, para bang sinasabi niya sa akin na espesyal ako at mahalaga. Sa mga sandaling iyon, nakalimutan ko lahat ng aking pag-aalinlangan at hinayaan ko ang sarili kong maramdaman ang init ng pagmamahal na matagal ko nang inaasam-asam. Sa asawa ko, nararamdaman ko naman ang pagmamahal niya. Lagi siyang mabait, maalaga at responsableng asawa. Pero pagdating sa aming pagsasama, madalas nauuna siya at hindi ko nararamdaman ang tunay na satisfaction o saya bilang babae. Parang lagi na lang ako ang naiiwan at naghahanap ng mas malalim pang koneksyon. Hindi ko na malayang mali na pala ang ginagawa namin hanggang sa huli. Hindi ko alam kung dahil ba ito sa pera o gusto ko lang talaga maramdaman muli ang sarap at fulfillment bilang babae. Dahil sa asawa ko, kahit mahal niya ako, lagi siyang nauunang matapos at madalas akong naiiwang hindi nasisiyahan. Sa pagkakataong iyon, naramdaman ko ulit ang matagal ko nang hinahanap at hinihintay bilang babae. Pero kasabay nito, alam kong naging selfish ako at nagpadala lang ako sa panandali ang saya. Siguro namimiss ko lang yung pakiramdam na walang problema sa pera, walang aalalahanin, yung pakiramdam na may lalaking handang sumalo sa akin. Kasi sa Pilipinas, kahit babae ka, kailangan mong kumayod katulad ng lalaki. Pero bigla akong natauhan nang makita ko ang missed calls ng asawa ko. Hindi ko na malaya na tumatawag pala siya dahil anniversary namin nung magjowa pa kami. Nagluto pa siya ng adobo, yung favorite niya, at bumili ng maliit na cake para i-celebrate namin sa video call. Sobrang sakit sa dibdib ko nung makita ko yung mga messages niya. Puro pagmamahal, puro suporta. Napaiyak ako ng husto. Alam kong mali ang nagawa ko
at hindi ko maitatama pa ito. Ngayon, habang nagkukwento ako, hindi ko alam kung paano ko pa siya haharapin o paano ko mapapatawad ang sarili ko. Isa lang ang sigurado, nabubulag pala talaga ang tao pag sobra-sobra ang hinahangad na ginhawa sa buhay. Pagkatapos nun, napansin ng asawa ko na hindi ko siya matignan ng diretso tuwing tumatawag siya. Ramdam niya na may tinatago ako pero hindi niya tinanong ng direkta at lalo lang akong nakonsensya. Samantala, ang amo kong lalaki naman ay lalong naging possessive. Kahit linggo na pupunta ako sa Lucky Plaza, gumagawa siya ng paraan para ihatid ako kahit wala naman siyang lakad. Madalas niya akong bigyan ng extra pera na pampadala sa pamilya ko. Gusto kong tanggihan, pero sayang naman kasi malaking tulong din ito. Minsan, pagkatapos namin sa Lucky Plaza, dumiretso kami sa Vivo City. Bumili siya ng mamahaling damit at makeup para sa akin. Halos katumbas ng 3 buwan kong sahod. Natutuwa ako, pero mas nalulungkot kasi sana asawa ko ang gumagawa nito sa akin. Bago kami umuwi, nagulat ako sa pagtatapat niya. Sinabi niya sa akin na gusto niya akong pakasalan, pero kailangan muna niyang i-divorce ang asawa niya. Hindi ako makasagot, nalito ako, gulong-gulo ang isip ko. Mahal ko ang pamilya ko, pero napapagod na rin akong maghirap at gusto ko nang guminhawa ang buhay namin. Hanggang ngayon, nagtatalo pa rin ang isip ko. Ang asawa ko ay walang ibang gusto kundi ang makasama ako, habang ang amo ko naman ay handang ibigay ang ginhawa na matagal ko ng pangarap. Sana matulungan ninyo ako. Ano ba ang dapat kong gawin? Dear Jenna, saludo kami sa tapang mo na i-share ang napaka-personal mong kwento dito sa Dear OFW. Alam namin na challenging at magulo talaga ang nararamdaman mo ngayon. Gets namin yan. Ikaw lang ang makakapagsabi kung legit at sincere talaga yung amo mo o baka naman nadala lang din siya sa moment. Kung totoo yung feelings niya, maaaring magkaroon ka talaga ng buhay na pang sana all kasama siya. Pero tandaan mo rin, Jenna, bawat desisyon may kapalit. Pag-isipan mo ng bonggang-bongga kung alin talaga ang mas mahalaga sa'yo, ang komportable at secured na buhay abroad o ang pamilyang naghihintay at nagtitiwala sa'yo sa Pilipinas. Real talk muna tayo. Ang isang problema dito ay ang kakulangan sa financial support mula sa asawa mo. Sa panahon ngayon, 2 o 3 trabaho na talaga ang kailangan para makasurvive at makaahon sa buhay. Kahit mahal na mahal mo si Mr., di sapat ang I love you lang. Dapat meron ding I got you pagdating sa gastos. Kaya dapat mong hikayatin si Mr. na mag-isip ng dagdag na pagkakakitaan o side hustle para hindi lang puro pagmamahal ang umaapaw, kundi pati ang budget nyo. Maging honest ka din sa kanya tungkol sa feelings mo para sabay kayong mag-level up at di mo na kailangan pang humanap ng happiness sa iba. Tandaan mo, ang tunay na pagmamahal ay mas bongga pa rin kaysa kahit anong yaman o luxury sa mundo. Alam naming hindi madali ang sitwasyon mo, Jenna, pero marami tayong kababayan ang nasa ganitong crossroad. Kaya ang payo namin, siguraduhin mo na anumang piliin mo ay yung choice na hindi mo pagsisisihan balang araw. Lalo na't may anak ka na umaasa at nakadepende sa desisyon mo ngayon. Kayo naman, mga kabayan, anong masasabi nyo sa sitwasyon ni Jenna? I-comment na yan sa baba at magbigay ng malupitang payo. Nag-enjoy ba kayo sa kwento today? I-like, share, at mag-subscribe na dito sa Dear OFW channel. Pindutin mo na rin ang notification bell para lagi kang first na updated sa mga trending at relatable OFW stories namin. May hugot o kwentong gusto mong ibahagi? Send mo na agad sa aming email sa dearofw@gmail.com, Facebook page, o mag-comment ka lang sa baba. Kapag napili ang story mo, may chance kang manalo ng bonggang cash prize, exclusive Dear OFW t-shirt, at cool na cap kahit nasaan ka pa man sa mundo.
Dear OFW, kwento mo, bida dito.